Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Malumanay nang umiti si Lura Oxan, kung gayon ano sa palagay mo. Umiling si Chimeng, Miss, hindi ko rin alam, personally speaking, napakalakas ni Han Sanchen kaya hindi ko talaga maiwasang batiin siya ng personal. Pero sa theoretical logic point of view, syempre hindi natin makikita si Han Sanchen. Total, ang layunin ng ginawa natin noon ay hindi ipaalam kay Han Sanchen ang tungkol sa ating pag-iral. Sa puntong ito, biglang naintindihan ni Chimeng, Miss, I know what you mean. Tumanggo si Lura Oxan na may kasiyahan, original, kung nagkamali ka ng desisyon dahil sa iyong kaligayahan, parurusahan kita, ngunit sa pagkakataong ito, ang pangyayari ni Han Sanchen ay talagang napakasaya, kaya't ililibre kita sa parusa. Salamat, Miss. Tuwang-tuwa si Chimeng. Ngumiti ng mahina si Lura Oxan, maganda ang kanyang kalooban at natural na ayaw niyang gumawa ng anumang mga desisyon sa pagpaparusa. Miss, dapat ba tayong umalis dito sa lalong madaling panahon para gawin ang susunod na hakbang? Tanong ni Chimeng. Now that the famous store is destroyed, it must be a big deal. I believe that by then, hindi lang mundo niya ang magugulat, but the most important thing will be the people in Burning Bone City, who will greatly moved by this. Ang sinasabi mo ay ang kapangyarihan sa likod ng mga sikat na tindahan. Mabuti, kapag ang isang sikat na tindahan ay nakatagpo ng gayong pag-atake, hindi lamang ito nawalan ng mukha at apurahang kailangang gumawa ng mga pagbabago, ngunit higit sa lahat, ang napakalaking kaba ng bayan ay naalis, at ang mga puwersang nasa likod nito ay tiyak na makakaranas ng malaking kaguluhan. Magkakaroon ng maraming pagbabago sa nasusunog na Bone City. Una, ang pagsasara ng mga sikat na tindahan ay nangangahulugan na ang prestihiyo sa likod ng kanilang impluwensya ay nabigyan ng pinakamataas na dagok, kaya, sa ilalim ng mga ganitong pangyayari, naniniwala ako na maraming maliliit na puwersa na hindi nasisiyahan sa kanila ang handang kumilos. Ang mga paggalaw na ito ay maaaring hindi malalaking paggalaw, kung tutuusin, ang isang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo, ngunit para sa ating mga puwersa, ang mga maliliit na paggalaw na ito ay maaaring gamitin. Maaari nating i-fan ang apoy mula sa likod, o maaari nating direktang dalhin ang mga puwersang ito sa ilalim ng ating pakpak. The second is that they can move themselves. I think maraming tao ang susugod sa sikat na tindahan sa lalong madaling panahon, bukod pa sa pagtulong sa pag-aayos at pag-restore ng lugar, maaari rin silang maglunsad ng pag-atake sa Yetian City. Naniniwala akong tiyak na gugustuhin ng kabilang partido na ibalik ang tono o ang mukha na ito. Nagtipon si Han Sanchen ng isang grupo ng mga tao mula sa mga sikat na tindahan, na may bilang na halos 10,000, ngunit sa kasamaang palad, sa nakaraang labanan sa Yetian City, ang mga pagkatalo ni Han Sanchen ay lubhang malubha. Kung haharapin niya ang mga elit ng nasusunog na Bone City sa kanyang kasalukuyang limitadong mga mapagkukunan, kung gaano man kalakas ang Han Sanchen, mag-aalala ang kanyang mga nasasakupan na ang isang matalinong babae ay hindi makakain ng walang kanin, nag-aalalang sabi ni Chimeng. Tumanggo si Lura Oxan, oo, kung gusto ng kalaban na salakayin ang Yetian City, tiyak na magiging napakalaki nito. Imposibleng pigilan sila ng 3,000 tropa ni Han. The most important thing is that even if Han Sanchen has a way to recruit a lot of people and even be on par with the opponent, Yetian City, which just experienced a war, can really experience another catastrophic disaster, war. Sabi ni Lura Oxan. Pagkarinig nito, tumanggo si Chimeng, ano ang ibig sabihin ng ginang? Masyado kang nag-aalala, malumanay na ngumiti si
Lura Oxan, kung walang nangyari sa sikat na tindahan, hindi magiging mahirap para sa kabilang partido na magpadala ng ilang tropa upang salakayin ang Yetian City. Gayunpaman, ngayon ay dumana sila ng mabigat na pagkatalo at nawala ang kanilang reputasyon, hanggat ginawa natin ang unang punto ngayon, tiyak na ipag-aalala natin ang kabilang partido. Sa oras na iyon, kahit na gusto nilang gumamit ng tropa laban sa Yetian City, ilang tropa ang maglalakas loob nilang gamitin. Gumamit ng labis, at ang ating mga aktibidad sa impluwensya sa lungsod ay magdudulot sa kanila ng pagkalito, gumamit ng masyadong kaunti, at kung sila ay matalo muli, hindi ba't ito ay higit na masisira? Ngumiti si Chimeng at sinabing, kung ganoon, ang kabilang partido ay makakaharap ng isang malaking problema. Malumanay na ngumiti si Lura Oxan, noong nakaraan, kapag walang makakalaban sa kanila, mas makapangyarihan sila kaysa sa atin, hindi ba pipilitin yan ang ating puwersa na pigilan ang kanilang mga kamay? Ngayon na ang tamang panahon, oras na para matikman nila ito. Ano ang ibig mong sabihin, Miss, na tayo ngayon ay magpapalam sa paglalakbay ni Han Sanchen kasama si Han Sanchen sa unang pagkakataon at papasok ng maaga sa Burning Bone City para magayos? Saglit na nag-isip si Lura Oxan at sa wakas ay tumango. Han Sanchen ay lumaki sa puntong akala namin ay lalago siya, oras na para bigyan siya ng kaunting kalayaan. Bagamat, ang ganitong uri ng kalayaan ay napakaikli, kahit na matapos ang kalayaan, haharapin ni Han Sanchen ang pinakamasakit na panahon sa kanyang buhay. Pero kahit naubos na ang baka, dapat bigyan pa rin ng damo para makakain. Bumalik tayo sa Burning Bone City in advance para ay latag ang plano. Una, pansamantalang maiibsan nito ang offensive pressure sa Yetian City. Pangalawa, matagal na nating binitawan si Han Sanchen, at dahan-dahan na siyang lumaki, dapat din tayong gumawa ng maayos sa pagsasara ng net, humanda ka. I don't want this princess to end up like this store when it's time to close the net. Wala kaming nahuli kahit isang isda, at nabasag ng isda ang lambat sa huli. Oo, pagkatapos magsalita ni Chimeng, tumanggo siya sa mga lalaking nakaitim sa likod niya. Tara na, maghanda na tayo para mag-drive pabalik. Oo, kinuha ng mga nasasakupan ang utos at mabilis na umatras para magayos. Pagkaraang sulyapan ni Lura Oxan si Han Sanchen ng ilang beses, kasama si Chimeng, umalis siya sa lugar at bumalik sa mas malalim at mas tagong lugar. Sa mga oras na ito, halatang nakita ni Jo Yung at ng iba pa sa kabila ang bahagi ng nangyari sa loob ng sikat na tindahan. Damn it, no, kaya mo ba talagang magbitin ng ganito? Hinawakan ni Jo Yung ang mga balikat ni Cao Shen, at saglit siyang naging emosyonal na hindi niya maipahayag sa mga salita. Ang mga nasa sabik na kamay na iyon ay maaaring magpasakit pa ng mga balikat ni Cao Shen. Gayunpaman, kahit na si Cao Shen ay nakadama ng sakit, wala na siyang pakialam sa ngayon, dahil halatang napuno ng higit na kagalakan ang kanyang puso. Grabe, damn it, isang sikat na tindahan na may halos 100 taon na pundasyon at walang kapantay na depensa ang sinira talaga ni Han Sanchen. Kuya, tama ka talagang tumaya this time. Tuwang-tuwang tumango si Jo Yung. Ang pamilya Jo ay kung ano ito ngayon, dahil ginawa ng aking ama ang tamang pagpili. Siya ay walang pag-aalinlangan na sumusunod at sumusuporta sa mga sikat na tindahan. Sa makatuwid, sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang pamilyang Jo ay dahan-daang nakakuha ng momentum at naging kung ano ito ngayon. Ngunit alam na alam din ni Jo yung nasa likod ng kasaganaan ng pamilyang Jo, talagang mayroong napakalaking bottleneck period. Ang pag-unlad ng mga sikat na tindahan ay umabot sa isang yugto ng paghahanap ng katatagan, na nangangahulugan din na ang mga pangunahing taga-suporta sa ilalim ng kanyang pangalan ay karaniwang umabot sa isang yugto ng paghahanap ng katatagan. Gayunpaman, iyon lamang ang tila sa ibabaw. Dahil ang sikat na tindahan ay ang pinakamalaking may-ari, ito ay kinakailangan para sa kanya upang maghanap ng katatagan. Sa teorya, ang kanyang mga sikat na taga-suporta ay naghahanap din ng katatagan, ngunit sa katunayan ito ay eksaktong kabaligtaran. Ang isang sikat na tindahan ay hindi palaging umaasa sa suporta ng ilang mga taga-suporta, dahil ang dahilan ay napakasimple, anumang magtatagal ay tuluyang masisira. Pangalawa, ang pangmatagalang bundling ng interes ay madaling magbunga ng katiwalian at gawa-gawa lamang. Mula sa pananaw ng mga sikat na tindahan,
Madali para sa kanila na maramdaman na ang kanilang mga taga-suporta ay nakipagtulungan sa kanila sa mahabang panahon, at ngayon ang kanilang pag-unlad ay tumitigil, pagkatapos ay sasamantalahin nila ang dalawang relasyon na ito upang simulan ang pagpapabihis sa trabaho, o direktang masangkot sa katiwalian. Sa ganitong paraan, ang mga sikat na tindahan ay hindi maaaring maging masyadong matatag sa kanilang paghahanap ng katatagan, at maaaring dahan-daang magsimulang bumaba. Sa buong panahon, ito man ay isang dinastiya o maraming mga iskolar na pamilya, ito ay palaging mangyayari pagkatapos maabot ang isang yugto ng kaunlaran, ang tunay na dahilan ay hindi ang kaginhawaan ay nagsisimulang dumami sa loob, at maraming tao ang nagiging mas pamilyar sa isa't isa, ang resulta, pagkatapos ng internal na katiwalian, unti-unti silang nalugi, ang ending. Sa makatuwid, ang mga sikat na tindahan ay hindi maiiwasang papalitan ang kanilang sarili ng sariwang dugo. Sa hinaharap, ang iba pang mga taga-suporta ay dahan-daang papasok sa merkado at magkakaroon ng malaking epekto sa kanilang mga itinatag na taga-suporta na may mas mahusay at mas murang mga produkto. Sa sobrang laki na ng pie, sa harap ng mas maraming kalahok, bababa rin ang interes ng kanilang mga taga-suporta dahil sa naturang kompetisyon. Kaya, sa katunayan, alam ni Joe yung na kung mas matatag ang sikat tindahan, mas mabilis na bumaba ang pamilyang Joe. Bagamat hindi mahuhulog sa ilalim ang pamilyang Joe, ngunit sanay na sila sa pagiging isang malaking pamilya at nakaakyat na sa isa sa mga pinakamataas na posisyon, paano sila papayag na tumigil na lang doon? Kailangan nilang makahanap ng bagong master. Halimbawa, pagkatapos na dumating ang mga maharlikang iyon upang suportahan ang pagtatatag ng isang dinastiya, hindi talaga sila magiging tapat sa pagpapanatili ng operasyon ng dinastiya. Kapag nalaman nila na ang dinastiya na ito ay nagpapakita ng mga palatandaan ng paghina, o ang kanilang sariling mga interes ay nagsimulang masira, sila ay mabilis na lihim na maghahanap ng isang bagong hari, at habang ang bagong hari ay umabot sa isang bagong rurok, ang pag-ikot ay nagsisimula muli. Ito ang sikreto ng kahabaan ng buhay ng mga maharlika. Malinaw naman, sa mahalagang node na ito sa kasaysayan, noong turn ni Joe yung nagumawa ng bagong round ng mga pagpipilian, pinili niya ang tamang bagay. Nangangahulugan din ito na hindi lamang ang pamilyang Joe ay hindi bababa, ngunit sa ilang mga lawak, maaabot pa nito ang isang mas malaking tugatog. Marahil, sa malapit na hinaharap, ang pamilyang Joe ay hindi na lamang isang malaking pamilya na may malaking kayamanan tulad ng ngayon, ngunit isang super pamilya na maaaring mangibabaw sa isang lugar at mangibabaw sa isang lugar. Ang pamilyang Kao at ang pamilyang Joe ay isang komunidad ng tadhana, natural, alam na ang pamilya Joe ay pinili ang tamang tao, sila ay tuwang-tuwa sa kanya. Proud na proud si Joe Yung, sumusunod sa yapot ng kanyang ama o nagtatago sa anino ng kanyang ama, ngayon ay masasabi na niya sa wakas sa kanyang yumaong ama, lumaki na ako at may sarili akong kakayahan at kakayahan. Oo, Kao Shen. Tuwang-tuwa si Joe Yung, maaaring lumabas ang Han San Chen sa isang nakakatakot na lugar tulad ng isang sikat na tindahan, na nangangahulugang maraming bagay ang maaaring magbago ng malaki. Pagkabalik natin, dapat nating isaalang-alang kung paano bumuo ng sarili nating negosyo sa Yetian City. Una, para suportahan ang Han San Chen, at pangalawa, dapat din nating ailatag ng maaga ang ating mga plano para sa mga taong pipiliin natin. Tumanggo si Kao Shen, huwag kang mag-alala, gaano man kalaki ang puhunan ng pamilyang Joe, susundan ito ng pamilya Kao. Naniniwala din ako na ang pamumuhunan ng Han San Chen dito ay maaaring nakakatakot sa maagang yugto, ngunit ang mga benepisyo sa susunod na yugto ay magiging napakalaki din. Panipi, kung narito si Han San Chen, ang pangungusap na ito ay magiging ganap na hindi katanggap-tanggap, ngunit ito ay naiintindihan. Ang Maginoo mismo ay ganito, lahat ay para sa kita. Ngunit sa kasamaang palad, upang maging mas malaki at mas malakas, maraming tao ang hindi magagawa kung wala ang mga puwersang ito. Tulad ni Liu Bang, ang dakilang ninuno ng dinastiyang Han sa lupa, kailangan pa rin ng suporta ng pamilyang Lu, tulad ni Emperador Qin, na nag-iisang emperador sa kasaysayan, kailangan din ng suporta ni Lu Buwei at iba pang puwersa sa maagang yugto. Ang isang hari ay dapat napapaligiran ng iba't ibang karakter. At ang iskolar na pamilya, na kumakain ng mga tao nang hindi iniluluwa ang kanilang mga buto, ay tiyak ang pinakamahalaga sa mga karakter na ito.
Ang ilang maharlikang pamilya ay napakakapangyarihan pa nga kaya kanilang buhatin o itapon sa kamatayan. Hindi sila tulad ng mga kamag-anak, ni tulad ng mga eskriba, ni tulad ng mga betang, naging aktibo sila sa yugto ng kasaysayan sa buong panahon, puno ng mga labanan sa korte at harem. Tila sila ang mga mahahalagang evolver sa pagbaba at pagtaas ng isang dynasty, ngunit sa katunayan, sila ay higit pa sa isang front-end na operasyon. Ang tunay na malaking kamay sa likod ng mga eksena ay talagang pakikibaka lamang ng mga marangal na puwersang ito. Kung ihahambing sila sa kaguluhan ng mga ulap, kung gayon ang pamilyang scholar ay parang undercurrent na umaagos sa kanilang likuran. Hindi mo ito nakikita o nararamdaman man lang, ngunit kapag tumama ito, tiyak na mayayanig ang iyong pinakamababang pundasyon at guguho ang lahat tungkol sa iyo. Lumabas tayo dali para batiin si Han Sanchen, sabi ni Jo Young. Mabilis na tumango si Cao Shen, oo, dito tayo nagtatago at nakipagsapalaran para hintayin si Han Sanchen, hindi natin ito magagawa ng walang kabuluhan, kailangan nating lumabas at ipaalam kay Han Sanchen kung gaano tayo nakipagsapalaran para suportahan siya, risk, para mas lumalim ang nararamdaman natin sa isa't isa. Tumango si Jo Young, utos kaagad na may magbukas ng pinto, at mabilis tayong lumabas. Ganito ang ginagawa ng mga negosyante, lahat ng ginagawa nila ay para sa tubo. Kahit nagtatago ka dito at nag-aalala sa mga bagay-bagay sa labas, dapat may mapapala ka. Maya-maya, ilang katulong ang nagbukas ng pinto ng sikretong daanan ayon sa bilin ni An So-yung Yongjo, lahat ng tao sa tabi ni Han Sanchen. Ang 5 minutong oras ng pahinga ay katatapos lang niyang isama ang lahat at aalis na sana siya nang makita niya ang 12 ng mga disipulo mula sa malayo ay. Nag-isip na sila ay mga humahabol at agad na tumayo. Sa malayo antas ng paglilinang ng grupong ito ng mga tao pagkatapos na tingnang mabuti, nakilala niya ang Jo Young at Cao Shen sa isang sulyap. Bakit sila nandito? Hindi napigilan ni Su Yingxia na sumimangot, mga negosyante, ngumiti si Han Sanchen, hanggat may tubo, pabayaan dito, maglalakas loob silang pumunta kahit na ito ay bundok ng mga espada at dagat ng apoy, matapos magsalita, nagpakita ng ngiti si Han Sanchen at naglakad patungo sa Jo Young at iba pa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!